Hello, mga magandang umaga, magandang tanghali at magandang araw sa inyong lahat, no? Lalong-lalo na sa aking estudyante sa Grade 3 Acacia. Okay? So, isang bagong araw na naman para sa pag-aaral, no? At this time, ang pag-aaralan natin ay ang math ng Grade 3, no? Which is yung sa dissimilar fraction. Okay? Paalala lang, this time, hindi muna ako gagamit ng PowerPoint at tutuloy muna tayo, no? Ang gagamitin muna natin ay module, no? Bakit yung module ang gagamitin natin? Uh, for the simple reason na yung mga example natin tsaka yung mga problems natin, no? Yung mga illustration, yun, pwede tayong maglagay doon ng mga drawing, no? Hindi lang basta maglagay ng drawing, ma-illustrate pa natin ng tama, no? Yung kumbaga mailapat natin ng tama yung mga example o yung mga paliwanag natin, no? Ayun. At kung bago ka pa sa channel ko, ako nga pala si Teacher Carlo. And pwede kang mag-like at mag-subscribe. Namimigay din ako ng libreng PowerPoint ng mga lesson ko, no? Drop nyo lang yung inyong mga Gmail sa aking comment section para maipadala ko sa inyo. Now, without further ado, no, lipat na tayo sa ating lesson, which is eto, no, pagpapakita at paghahambing at pagsusunod-sunod ng dissimilar fraction gamit ang modelo. Yan. So, napakaraming skill set nito, no? Una, no? Pagpapakita. No? Sa English, alam natin 'yan, no? To illustrate, no? Pagpapakita. So, isang skill na 'yan. Pangalawa is paghahambing. No? Yan. Yan yung susunod natin gagawin, no? Pagko-compare. No? So, meron na tayong isa at dalawang skill set na gagawin, no? Pagpapakita. Yan. Paghahambing. Tapos, meron pa, no? Pagsusunod-sunod ng dissimilar fraction. So, pagsusunod-sunod. Yan. So, mga bata, no? Marami tayong pag-aaralan ngayon. Tayo ay nasa ikatlong linggo ng ating pag-aaral, no? So, una, pagpapakita, paghahambing, at pagsusunod-sunod, no? So, ano yung gagamitin natin dyan, no? Ano yung pinagsusunod-sunod natin? Ano yung pinapakita natin, no? At ano yung paghahambing-hambingin natin? So, ang paghahambing-hambingin natin ay itong tinatawag na dissimilar fraction. Opo, dissimilar fraction po, no? Ayan. Ibig sabihin ng dissimilar fraction, mga bata, ito yung magkakaiba yung denominator, no? Napag-aralan na natin ng mga unang lesson natin, yung fraction na katumbas ng isa o fraction equal to 1. At dun nga makikita natin na yung numerator at denominator ay pareho ng bilang o ng sukat o ng laki, no? Pagka similar fraction naman, natutunan din natin na ang similar fraction ay yung mga fraction na may pare-parehong denominator, no? Sige, ganito. Konting review tayo, ha. Okay. Pag sinabi nating fraction equal to 1, yan, pwede nating sabihin na 12 over 12, no? Yan. So, napakaikli ng ating sulatan, no? So, pwede natin sabihin na, ayun, 12 over 12, no? O, yan, ulitin natin, no? Gawin na lang natin, 14 over 14. So, yan ay fraction na
katumbas ng isa o equal to 1, no? Pag sinabi naman natin na similar fraction o fraction na magkakapareho, no? Ang pinag-uusapan natin dito ay denominator. Halimbawa, 1/4, no? 2/4, 3/4, at 4/4. Kung papansinin ninyo mga bata, lahat ng kanyang mga denominator, no, ito ay nasa baba, ay puro 4. So, yan yung tinatawag natin na similar fraction. No? Yan naman mga bata, ay yun na napag-aralan nung kayo ay grade 2, no? Pati nung grade 1. No? So, kumbaga, review na lang natin to. Okay? So, tapos tutuloy na tayo sa pagpapakita, paghahambing, at pagsusunod-sunod ng mga dissimilar fraction. Mga bata, kapag tayo ay nag-aaral, huwag nyo kalimutan magbaon ng tubig sa tabi nyo para hindi kayo madi-dehydrate. Ha? Okay. So, lakihan natin ng konti para mas mabasa nyo, no? Okay. So, sa nakaraang taon, ay natutunan mo na ang paghahambing-hambing ng similar fraction. Yan. Kagaya nga nung sinabi ko, ito ay napag-aralan nyo na nung grade 1 at grade 2. Yan. Gamit yung mga simbolong lesser than, greater than, at equal. So, ano-ano ba yung mga ano na yun, no? Symbol na yan. So, greater than, lesser than, at equal. So, natutunan mo na rin yung pagsusunod-sunod ng mga similar fraction, no? Mula papaliit o increasing at mula maliit papuntang malaki o increasing order at mula naman malaki hanggang sa pinakamaliit o decreasing order. So, yan, no? So, napag-aralan na natin yan lahat, di ba? Okay. So, ang pinaka-focus ng lesson natin ngayon, no, ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon, no, sa araling ito ay matututunan mo kung ano ang pagkakaiba ng similar fraction at ng dissimilar fraction. Matututunan mo rin ang paghahambing ng mga fraction gamit ang mga simbolong greater than, lesser than, at equal. So, matututuhan mo rin ang pagsusunod-sunod ng mga dissimilar fraction, no? Mula sa maliit, papalaki, increasing, o mula malaki, papaliit, o decreasing order gamit yung mga modelo. Ayan. So, ang dami-dami nating matututunan ngayong araw na ito. Alam ko, excited na kayo. So, hindi na natin ito patatagalin at tayo ay magsisimula na sa ating lesson. Ayan. So, meron tayong dalawang halimbawa dito, mga bata, no? Okay. Meron tayong larawan A at larawan B. Ayan. So, ito si larawan A. Ito naman si larawan B. O, ano ang masasabi mo sa mga larawan? Meron ba kayong masasabi sa mga larawan na yan? Ako, nakikita ko na yung mga rectangle o parehaba ay hinati sa pantay-pantay na sukat, no? At makikita ko rin na may mga bahagi na may shade o ibig sabihin, ito yung mga bahaging nakuha at meron din naman mga bahagi na walang shade o walang kulay o ito yung mga bahaging natira, no? Syempre may mga pangalan din yan, ano? Sige. So, talakayin na natin yung mga katanungan, mga bata. So, ano ang masasabi mo
sa mga larawan. So, yun nga, nabanggit na natin yun, ano? So, ano ang katumbas ng fractional name ng bahagi na may kulay o shade sa larawan A at sa larawan B? No, ikumpara natin ngayon yung dalawang larawan. Okay. So, ano kaya yung fractional name niyan, no? Kayo ba, nahulaan nyo kung ano yung fractional name niyan? So, sige, para malaman natin kung ano yung fractional name niyan, bilangin natin. Yan ang pinakamaganda nating gawin, no? Bilangin natin kung ilan sila. So, dito, makikita natin na meron tayong ilang hati. Bilangin natin kung ilan yung hati natin. Meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, at walo. Tama, no? O 8. Ayan. So, 8 hati, no? So, sa makatuwid, ang kanyang denominator ay 8 kasi hinati siya sa 8 bahagi, no? So, ilan kaya yung bahaging nakuha o ilan kaya yung bahaging may kulay? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, at 6. Yan, makikita natin na ang bahaging may kulay o yung mga bahaging nakuha ay 6. Kaya ang numerator nito ay 6. No? Kaya masasabi natin na ang kanyang fractional name ay 6/8. No? 6/8. Sa simbolo, 6/8. Dito naman tayo, no, sa larawan B. Yan. Sa larawan B, makikita natin na meron lamang itong isa, dalawa, at tatlong hati, no? Kaya ang denominator nito ay tama, 3, no? Ang bahaging nakuha naman o yung bahaging may kulay ay isa at dalawa, no? Kaya makikita ninyo na ito ay 2/3. Yan yung sa symbol. Pero ang fractional name niya ay 2/3, no? So 2/3 ang kanyang fractional name. So sige, paghambingin natin, ano? Magkasing laki ba sila? Sa palagay ninyo ba, pareho yung laki nung nakuha dun sa larawan A kumpara dun sa laki nung nakuha sa larawan B, no? Alin kaya yung may mas malaking nakuha? Ayan. Alin kaya naman dyan yung mas maliit yung nakuha? So, para malaman natin kung ano yung sagot, tumingin tayo dun sa paliwanag ng ating module. Yan, ito yung larawan kanina sa itaas, no? Kung makikita ninyo, dito yung kapareho sa larawan A, at ito yung kapareho sa larawan B. Yan. Ang larawan A ay hinati sa 8, na magkakapareho ang laki. Ang larawan B naman ay hinati sa 3, na magkakapareho ang laki. Ang larawan A ay may 6 na bahagi na may kulay o shade, mula sa 8 magkakapareho ng laki. Ang larawan B naman ay may 2 bahagi na may kulay mula dun sa 3 na magkakapareho na laki. So, sa makatuwid, ito yun. Ginawa na natin siya, no? Nabilang na natin at nakita natin na tama, no? Ito, nalaman din natin yung kanilang fractional name.
Ang fractional name na katumbas ng larawan A ay 6/8. No? Ang fractional name naman ng nasa larawan B ay 2/3. Magkaiba ang bilang na bahagi ng pagkakahati-hati. So, tama. Ito, magkakaiba yung bilang ng pagkakahati-hati natin dito, no? Ito ay nahati natin sa 8 na pare-parehong sukat, no? Ito naman ay nahati natin sa 3 na pare-parehong sukat. Ang larawan A ay hinati sa 8 magkakapareho, no? At yung larawan B naman ay hinati sa 3 magkakapareho ang laki. So, ano yung dapat nating malaman dyan, no? So, dito na tayo papasok sa ating paliwanag, mga bata. O, makinig maigi, ha? At tatandaan natin to palagi. Kung ang denominator ng bawat fractional name sa isang set ng fraction ay magkakaiba, tinatawag itong dissimilar fraction. Mga bata, yung tinatawag nating set ng fraction ay mula dito hanggang dito. Yan, isang set yan ng fraction, no? Samantalang ito naman, hanggang dito, ay isa uling set ng fraction. At ito at ito ay isa ring set ng fraction. So, ang titignan natin dito, mga bata, ay yung kanilang denominator. Yan. Dito, ang denominator ay 7. Palitan natin ng mas makulay. Dito, ang denominator ay 7. Dito, ang denominator ay 9. Dito, ang denominator ay 5. Yan. Yung bang 7, 9, at 5 ay magkakapareho. So, hindi sila magkakapareho. Kaya, ang tawag dito ay dissimilar fraction. Yan. Ang tawag sa kanila ay dissimilar fractions, no? Kung ito yung set A, punta tayo ngayon dito sa set B. No? Ayan, punta tayo sa set B. No, sa set B, meron tayong 5/8, 1/6, at 7/10. No? So, titingnan natin yung kanyang denominator, which is 8, 6, at 10. No? Makikita natin na magkakaiba sila ng denominator. So, ang tawag ulit dyan ay dissimilar fraction, no? Yan yung sa set A, set B, no? Dito tayo ngayon sa set C. Now, sa set C, makikita natin na meron tayong 8/9, 4/9, no? At 3/7, no? Yan. So, dito, sa denominator nito, meron tayo na itang 9, 9, at 7. Okay, kung papansinin ninyo mga bata, pareho silang may 9. Hindi na ba siya dissimilar fraction? Ang sagot ay dissimilar fraction pa rin siya kasi yung dalawang 9 ay magkapareho samantalang yung 7 naman nakasama sa grupo nila ay iba, no? Basta hindi sila nagkakapare-pareho lahat sa isang group, ang tawag sa kanila ay dissimilar fraction. No, dissimilar fraction sila, ha? So, tatandaan natin yan. So, sige nga, ano ang tawag kapag magkakaiba yung, ano ang tawag dun sa set ng fraction na may magkakaibang denominator? Parinig nga ako ng inyong sagot. Okay, tama ang inyong sagot, mga bata. Okay, dito naman tayo ngayon, ano? Yan, suriin ang mga modelo sa ibaba. Paghambing-hambingin ang mga ito. Ano ang numerator ng fraction na may kulay o shade? Ano naman ang kanilang denominator? Tsaka ano naman daw yung katumbas na fractional name?
Alin sa kanila ang mas malaki at alin sa kanila ang mas maliit. So, andito na tayo mga bata, no, sa paghahambing-hambing ng dissimilar fraction. Ayan. O, isa-isahin natin, ha. So, dito, meron dito sa letter A, no? Sa letter A, ha. No, meron tayong isa, dalawa, tatlo, at apat na hati. No, sa makatuwid, ang kanyang denominator ay 4. No, ayusin natin yung sulat natin ng 4. So, ang kanyang denominator ay 4. No, ilan yung bahagi na nakuha o yung bahagi na may kulay? So, bilangin natin, ha. Yung bahaging may kulay naman ay isa at dalawa, no? So, ang kanyang numerator ay 2, no? Sa madaling salita, ayusin natin, hindi siya nakikita. No, ito ay 2. Ayan, kita na siya. So, ang kanyang fractional name ay 2/4. Ayan. O, lipat naman tayo dito sa kasunod na sa kasunod na illustration o modelo. Basta tandaan natin na ang A ay 2/4, no? So, dito medyo marami-rami ito mga bata. Bilangin natin sila isa-isa. So, 1. Palit tayo ng kulay kasi hindi nakikita. So, yan. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at 9. Yan, meron tayong 9 na hati. So, sa makatuwid, ang kanyang denominator ay 9. No, ilan yung bahaging nakuha sa kanya, no? Ang bahaging nakuha sa kanya ay 1, 2. So, yun ay 2, 9. O, tama, 2/9, o 2/9, no? So, yan yung kanyang fractional name. Ayan. So, dito tayo sa modelo, letter C. Ayan. So, tingnan natin, no, kung ilan yung bahagi na nakuha. O yung bahagi na yung ilan yung hati niya, no? Sa hati niya, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, 5, at 6, no? So, meron tayong 6 na hati, mga bata. Meron tayong 6 na hati, ha. So, katumbas nito ay yung kanyang denominator ay 6, no? Ayan. Ilan ngayon yung bahagi na nakuha? Ay, mga bata, may mali ako dito, no? Sorry. Oh, may mali si sir. Sir, ba't ka nagkamali? Mali si sir, sorry. Yes. Bura-bura, erase. Yan. Buti na lang, nakita ni sir na siya ay mali. Okay. Ano ang naging mali dito ni sir? Yan. Baka para hindi niya na magawa. Yan. Kasi ang binilang dito ni sir ay yung bahagi na natira. So, dapat ang kukunin natin dito ay yung bahagi na nakuha. So, 1, 2,
tapos 3, tapos 4, then 5, then 6, at ito naman ay 7. So siya ay 7 over 9, o 7 ninth. Okay, yan. Binago na ni sir ha. Yan. Masyado kasing nalilibang si sir sa paggamit ng kulay. Alright. Ngayon, meron tayo dito na ilang bahagi yung nakuha. Isa, dalawa, tatlo, apat, at 5. So, meron tayong 5, 6, o 5 over 6. So, yan. So, meron na tayong mga fractional name na nakuha, no? Yun nga yung 2/4, 7/9, at 5/6, no? Yun, no? Okay. O, paliwanag ulit. Ang modelo A ay may numerator na 2 dahil dalawa ang bahagi ng kulay. Dalawa ang bahagi na may kulay o shade. So, yun nga, binili lang natin, no? 1, 2. Ang modelo naman na letter B ay may numerator na 7 kasi mayroong 7 bahagi na may kulay o shade. Yun nga, nagkamali si teacher. Kaya binilang uli ni teacher, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama. So, 7 yung kanyang numerator. Kasi 7 yung bahagi na may kulay. Sa modelo C naman ay may numerator na 5 dahil mayroong 5 bahagi na may kulay o shade. So, 1, 2, 3, 4, at 5. Kaya 5 yung kanyang numerator. So, ngayon na nakita na natin yung numerator, no? Ganito yan. So, ipinapakita ng bahagi na may kulay o shade sa bawat modelo ay matutukoy mo na ang 7 over 9 ay mas higit kaysa sa 2 over 4, no? Samantalang ang fractional name naman ng modelo A ay 2/4, no? Ang modelo B ay 7/9 at ang modelong C ay ano ba yun? Dapat 5/6. Yan. So 5/6 at 7/9, no? Okay, so dito tingnan natin ano. Yan, medyo nalito din yung medyo nalito yung ating module kasi dalawang 7/9 yung kanyang nailagay. Which is sa modelo, ito dapat sa C ay 5 over to, no? So, tanggalin nyo to. No, ang kanyang number dapat ay 5 over 6. Ayan. Kahit si module, mga bata, nagkakamali din, ano? Kasi, lahat naman tayo, ano? Ang mahalaga ay nakita natin yung ating mali. Yan, at ating naitama. So, dito makikita nyo mga bata na ang increasing order daw, no? Ibig sabihin, mula maliit hanggang malaki ay mauuna yung 2/4, no? So, ibig sabihin, 2/4 yung pinaka maliit o small, no? Samantalang yung 7/9, no? Siya yung medium, no? Tapos itong 5 over 6, no? Siya yung pinaka malaki, no? Siya yung pinaka large, no? So paano natin nasabi 'yon? No. Okay. Ang pinagbasihan dito mga bata ay yung bahaging nakuha, no? Yan. So dito kahalati lang sa modelo A, kahalati lang yung bahaging nakuha, no? So, 4 na hati ito, nakuha yung 2,
So, kahalati ng 4 ay 2. So, kahalati lang yung nakuha. Samantalang dito sa letter B, modelo B, no? Mahigit kahalati yung nakuha. No, sapagkat ito ay 9. Tapos yung bahaging nakuha ay 7. So, medyo mas malaki yung nakuha dito kumpara dito sa letter A. No? Mas malaki dito yung nakuha sa letter B. Samantalang sa letter C naman mga bata, kung papansinin ninyo, halos lahat ng bahagi ay nakuha at isa lamang yung natira. No? Kaya siya ay 5/6. No? Dahil dito, malaki yung bahaging nakuha sa kanya. No? Kaya, siya yung may pinaka mataas na order o fraction. No? Kasi, dito, maliit yung nakuha, katamtamang laki yung nakuha, walang paskalati yung nakuha. Tapos dito, halos maubos na, no? So, yan. So, dito, pagka mga bata, pag increasing order, no? Yan. O kaya, kahit na ano pa man, ang pinagbabasihan natin ay yung bahaging nakuha. No? O kung papalitan natin yung ano natin, yung symbol natin, no? Tanggalin natin tong S. No? So, palitan natin siya. So, ito yung first. Ito yung ano pala, no? Ito yung so, ito yung third. No? Kasi siya yung pinaka mababa. No? Tapos, ito naman yung second. No? Kasi marami din yung malaki din yung fraction na nakuha sa kanya. At ito naman yung first, no? Kasi dito talaga halos maubos na yung fraction, no? O halos maging isang buo na siya. No? Halos isang buo na yung nakuha. Ayan. Ulitin ko, ang pagbabasihan natin, no, mga bata, ay yung dami, no, nung nakuha sa kanya. No, kapag ito ay almost 1 na, kagaya nito, muntik na maging 6/6, no, siya yung pinakamataas. So, dito naman tayo sa decreasing order, no. Ibig sabihin ng decreasing order, mga bata, no, ito yung may pinaka malaking natira, no. So, dito sa decreasing order, mga bata, o yung bahaging nakuha, no? O, bahaging natira, pwede din yun, no? Pwede ko, depende yan kung paano nyo titignan. Okay? Pero kung dito, pinagbasihan natin yung shade, dito, pagbasihan na rin natin yung shade. So, 5/6 yung nauuna, no? Kasi, konti lang yung natira sa kanya, 1 lang. No? So, siya yung pinaka-konti yung natira. Pinaka-konti, ibig sabihin na mula sa ano, no, ito yung pinakamaliit, no, ito yung pinaka smallest, no, yung natira. Then dito naman 7/9 may dalawang natira, no. Yan. Kaya sa siyam na hati may dalawang natira, no. Kaya medyo malaki-laki pa din 'yon, no. Tapos dito naman siya yung may pinakamalaking tira, 2/4 kasi kahalati yung natira sa kanya. Kung titingnan ninyo, kahalati yung natira sa kanya. Dito konti lang yung natira. Dito mas malaki ng konti yung natira, samantalang dito kahalati yung natira. So ganun pag decreasing order. Dito yung dami nung nakuha, dito yung dami nung natira. Okay? Malinaw ba tayo dyan, mga bata? So tingin pa tayo ng mga example, ha. Okay. O maaari din gamitin ang criss-cross method o cross product, no? O kami, mas gusto namin tawag dyan ay cross multiplication, no? Para paghambingin yung dalawang fraction at matukoy kung alin ang mas malaki, no? Halimbawa, no? I-multiply mo yung sundin natin yung example nito, no? I-multiply daw natin yung 3 sa 7, no? Multiply natin yung 3
dito sa 7. Yan. Ayusin natin ng konti at tayo hindi tumapat. So kapag minultiply mo daw itong 3 papunta sa 7, ang lalabas na product dyan ay 21. Tapos kapag minultiply mo yung 4 at 8, ang lalabas naman na sagot dyan ay 4 at 2, ang lalabas naman na sagot ay 8, no? Ayan. So, syempre, alin sa dalawa ang mas malaki? 21 ba o yung 8, no? So, mas malaki yung 21, kaya siya yung kakainin, no? Nung symbol, no? So, ang symbol natin dyan ay greater than. Tandaan nyo mga bata, kapag gumagamit kayo ng symbol, kung saan nakatapat yung, kung saan yung mas malaking number, doon nakatapat yung buka. So, ibig sabihin, yun yung gusto niyang kainin kasi mas malaki yun, no? Yung tulis naman ay laging nakaturo dun sa mas maliit. Ayan. Ngayon kung nakita nyo na yung maliit ay nakaturo o yung buka ay nakaturo dun sa mas maliit na number, so mali yun, no? So yan. So i-multiply ang 3 at 7, syempre ang lalabas na sagot ay 21. I-multiply naman ang 4 at 2, syempre ang lalabas na sagot ay 8, no? Paghambingin ng dalawa, mas malaki ang 21 kaysa sa 8, kaya naman mas malaki ang 2 over 7 kaysa sa 3/4. Yan. So, mas malaki yung 27 kasi yung denominator dito yung pinagbasihan natin. So, ang 7 ay denominator nitong 27, kaya 27. Ang 4 ay denominator ng 3/4, no? Kaya mas maliit yung 3/4 kasi 8 lang yung nakuha sa kanya. Okay. Medyo nalilito na ba kayo? Huwag kayong malito. Magbibigay pa ako ng maraming example. Okay. So, gawain pagkatuto bilang 1, no? Gumamit ng mga hugis sa ibaba. Tapos, ipakita ang katumbas na larawan ng bawat set ng dissimilar fraction, no? Gamit ang mga hugis sa baba, ipakita ang katumbas na larawan ng bawat set ng dissimilar fraction, no? Tapos, gawin ito sa inyong notebook. Halimbawa, ito yung halimbawa niya, no? 1 and 1/4, no? Kasi 4 na hati. Tapos, isa yung nakuha. 3/4, ay 1/3 kasi 3 hati, isa yung nakuha. So, dito ang gagawin daw ay 2/5. Ayan. So, paano ba yun, no? So, hatiin natin sa 5. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan. So, isa, dalawa, tatlo, apat, 5. So, 5 na yan, ano? Ayan. Gawin natin yung mga periods. Ayan. At yung 5 na daw na yan, mga bata, no? Ang nakuha ay ang nakuha ay 2, no? So, shade natin yan. Ayan. So, shade natin to. Ayan. So, 2 yung kanyang nakuha sa kanya, no? Ayan. So, erase natin ng konti. Ayan. Tapos, ulitin natin ang drawing para makita natin. So, dito, makikita nyo na may 5 hati. Tapos, 2 yung nakuha. Kaya siya naging 2. No, so, tapos dito naman ay hahatiin daw natin. So, mali. So, hahatiin daw natin niya sa 4. Tapos, 3 bahagi yung may iwan. Ayan. So, hatiin natin sa 4. Ayan. Tapos yung bahagi nakuha ay 3. So, ang kukulayan natin dito ay 3. Ayan, isa,
dalawa, at tatlo. Ayan. So, yan ay 3/4, no? So, ganyan yung gagawin nyo dito sa number 3 at sa number 4. O, yan ha, nagbigay na ako ng dalawang example. Okay, para naman sa gawain pagkatuto bilang 2. Ayan, meron tayong 10 gawain dito, no? Isulat ang DS kung ang sa bawat patlang kung ang set ng fraction ay dissimilar at S naman kung similar, no? Ang similar fraction ay set ng fraction na magkapareho ang denominator. Ang dissimilar naman, syempre, magkaiba yung denominator. Mga bata, gagawin ito sa inyong kwaderno o notebook. So, gagawin niya sa notebook, ano? So, halimbawa, ganito, ano? Bibigay si sir na example, no? 4, 2/4 at 6/9, no? So, ito ay tingnan natin yung fraction, denominator. Magkaiba ba o hindi? So, ito ay magkaiba. So, ito ay, ano? D. S. So, yan ay DS. So, malinaw na yan ay dissimilar fraction. Dito naman, 3/5 over 4/5, no? Pareho yung denominator, so ito ay similar fraction. So, yan ha, may mga examples na kayo. So, gagawin natin yan mga bata, no, sa inyong notebook ulit. Pasensya na po sa ingay ng aso, no? Nasa Pilipinas tayo, maraming aso. Ayan po. So, pakigawa sa notebook mga bata, i-ano ko na to, ipo-forward ko na kasi pwede nyo naman siyang balikan kasi video naman to. Okay, gawain pagkatuto bilang 3, no? Gamit naman ang cross multiplication, no? Paghambingin ang bawat set ng fraction upang matukoy kung alin ang mas malaki at mas maliit na fraction. Tapos gagamitan natin ng lesser than, greater than sign, lesser than sign, tsaka equal, no? Yan. So, dito meron tayong example, ano? Yan, tingnan natin yung example. So, liliitan ko muna yung aking linya. Tapos gagawin natin itong kulay red. Ayan, para makita natin lahat. So, dito sa example, 2/5 at 3/6, no? So, minultiply yung 2 sa 4. So, ay mali pala. Sorry. Mali si sir. Attention na, no? So, dito meron tayong 2/5 at 3/6. Magkadikit kasi. So, minultiply si 2 kay 6, no? 2 times 6, alam naman natin na ang sagot ay 12, no? So, dito naman, minultiply si 5 papunta kay 3. So, 5 tsaka 3. So, alam natin yan, no? 5, 10, 15. No? 15 ang sagot. So, ngayon, ano ang mas malaki? 12 ba o 15? No? So, mas malaki si 15. Kaya yung kakainin ay si 15. Yan yung sign na gagamitin natin, ano? Ulitin ko yung tulis ay nakaturo dun sa mas maliit, yung pinakabuka naman o yung kanyang bibig ay nakaturo sa mas malaki kasi yun ang gusto niyang kainin kasi mas malaki yun. So, yan na yung example natin para sa number 1, para sa gawain pagkatuto bilang 3. No, yung mga susunod, kayo na po ang gumawa. Pwede kayong magpatulong sa inyong mga nanay, tatay, ate at kuya kung kayo ay nahihirapan. Pero alam niyo mga bata, mas maganda mag-practice na kayo, no? Ayan.
Okay, lipat na tayo ng gawain. Pagkatuto, number 3, letter B, no? Kasi kanina letter A yun. Okay. O, dito daw. Gamit ang criss-cross method, paghambingin ng mga dissimilar fraction sa bawat bilang. Ayusin ito mula sa pinakamalaki o increasing order, no? O mula naman sa pinakamalaki hanggang pinakamaliit o decreasing order. So, dalawa yung gagawin natin, no? Increasing order at decreasing order. So, gagamitin natin daw yung cross multiplication, no? Criss-cross method. So, sa makatuwid mga bata, no? Yung 1/5, gawin natin, yung 1/5 at saka yung 5/6, no? 5/6. Cross multiply natin yan. So, ito 5 tsaka ay 1 tsaka 6, no? Ang sagot ay 6. So, 5 times 5, ang sagot ay 25. So, sa madaling salita, mas malaki si 5/6 kesa dun kay 1/5, no? Ayan. So, greater than, no? Ngayon, gusto naman natin malaman kung si 5/6 ba ay mas malaki dun kay 2/3, no? So, 5/6 tsaka si 2/3. Okay, 5/6 and 2/3, no? So, cross multiply natin. 5 multiplied by 3, alam natin yan ay 15. Palit tayo ng kulay para hindi nakakalito. So, alam natin yan ay 15. So, 15 yan. Tapos, 6 multiplied by 2, yan ay yan ay 12, no? So, dito, tingnan natin. Ano ba mas malaki? 15 o 12? So, mas malaki si 15 kesa kay 12, no? So, dito, makikita natin na si 5/6 ay mas malaki kay 1/5. At alam din natin na si 5/6 ay mas malaki kay 2/3, no? So, alam natin na ang pinakamalaki ay si 5/6, kaya nga siya ay nandito sa dulo, no? Siya ay nandito. Ngayon, gusto na lang natin malaman kung mas malaki ba si 1/5 kay 2/3, no? So, 1/5 at 2/3. Yan. Tapos, cross multiply natin. Pili tayo ng ibang kulay. Pwede na siguro ito. So, 1 multiplied by 3 would equal to 3. Tapos, 5 multiplied by 2, yan ay 10. So, dito makikita natin na mas malaki yung 10, no? Yan. So, dito makikita natin na mas malaki si 2/3 kesa kay 1/5, no? Yan. Pero alam naman natin na
Si 2/3 ay mas maliit kay 5/6, kaya si 2/3 siya yung nasa gitna, no? Siya ay mas malaki kay 1/5 pero mas maliit kay 5/6. At dahil dyan, alam na natin na ang pinakamaliit sa kanila ay si 1/5, no? Nakita natin sa ginawa natin na dito na yung 1/5 ay mas maliit kay 2/3. Si 1/5 nakita natin ay mas maliit kay 5/6. So siya yung pinakamaliit doon, no? So dito makikita natin yung increasing order, no? Ito yung pinakamaliit, pangalawa sa maliit, at ito naman yung pinakamalaki. Ayan. Siyempre, pag nakuha na natin yan, babaligtarin na lang natin yan sa decreasing order, no? Ayan. So, siyempre, ito yung pinakamalaki, siya yung nasa dulo. Pangalawa sa malaki, siya yung nasa gitna. At yung pinakamaliit naman, siya yung nandun sa pinakahulihan. So, nagawa ko na tong example. Guys, yan yung example natin. So, kayo na po yung gagawa para sa number 1, number 2, number 3, number 4, at number 5. Yan. O mga bata, alam natin na medyo medyo nakakapagod. Pero tiwala lang, no? Kayang-kaya niyo yan, at pagka nasanay kayo diyan, no? Malaki ang maitutulong nito sa inyong buhay paglaki, no? Pati actually ngayon naman, no, makakatulong na ito sa inyo sapagkat makikita niyo na, no, yung pagkakasunod-sunod ng mga hati, kung alin ba yung mas malaking hati dun sa mas maliit na hati, no? Siyempre, kung nahihirapan kayo, pwede kayong humingi ng tulong sa inyong nanay, tatay, kuya, pinsan, ate, no? O kung sino man yung kasama niyo diyan sa bahay niyo na maaaring makatulong sa ating lesson. O kung di kaya naman, pwede nyo akong i-chat, no? At sasagutin ko yung inyong mga katanungan. Yan. So wag mapapagod, practice lang tayo ng practice. Tapos pwede nyo balik-balikan yung video para kung wala kayong kasama, pag-aralan nyo yung mga pinaliwanag ko kanina, no? Malaking may titulong na sa inyo. Okay, dito na tayo, no? Last gawain pagkatuto bilang 4, no? Tignan at suriin mabuti ang mga prutas na pinamili ni Danny na nasa talahan na yan. So ito yung talahan na yan, ano? Yan, ito yung listahan, no? Talahan na yan. Okay, sagutin ang mga sumusunod na tanong at isulat ito sa kwaderno, no? O una, alamin muna natin yung nasa talahan na yan, no? Ito daw yung mga binili niyang prutas: mangga, saging, mansanas at ubas. Yung bigat ng mangga ay 490 kilograms. Yung bigat ng saging ay 38 kilograms. Yung mansanas naman ay 1/2 kilograms. Samantalang yung ubas ay 27 kilograms. Unang tanong, ayusin ang pinamili ni Danny na mga prutas mula sa pinakamagaan hanggang pinakamabigat, no? Ibig sabihin, increasing order mula sa pinakamagaan o pinakamaliit hanggang sa pinakamabigat o pinakamalaki, no? Increasing order 'yan. Anong prutas ang pinakamagaan? Yan. Ano namang prutas na binili ni Danny ang pinakamabigat? Yan. So mga bata, dyan nagtatapos yung ating lesson para sa paghahambing, pagkukumpara at paglalarawan ng dissimilar fraction. Medyo nakakalito, no? Lalo na ito ang inyong unang subok sa dissimilar fraction. Pero huwag kayong mag-alala, lahat ng bagay ay nakukuha sa practice lang tayo mga bata. At syempre, andyan yung ating mga magulang, andyan yung ating mga kuya, kapatid, ate, yan, mga pinsan, pwede rin, o kaya kaibigan, upang tayo ay alalayan. At syempre, nandito ako, si Teacher Carlo, no? Pwede kayo mag-chat o pwede nyo panoorin yung mga lesson ko, no? Paulit-ulit. Or, pwede rin kayong tumingin ng lesson sa DepEd Commons at pwede din dyan sa YouTube, no? Meron din dyan na iba na may mga dagdag paliwanag.
Yan. So, sa mga bago sa aking channel, pwede niyo po itong i-like and i-subscribe, no? Kung gusto niyo po ng PowerPoint, pwede kayong humingi. Comment niyo lang yung inyong Gmail para maipadala ko sa inyo. At ayun, isa na namang makabuluhang araw ng pag-aaral. Sana ay patuloy tayo sa makinig sa ating mga leksyon, no? At nakakapagod yung sitwasyon at medyo nakakainip dahil lagi tayo nasa bahay. Pero kapit lang, kaya natin to. At tumulong tayo sa gobyerno, no? Para matapos lahat kagad yung COVID-19, huwag tayong labas ng bahay. Okay? Manatiling ligtas. So ako ulit si Teacher Carlo, nagsasabi ng paalam.